Pamilyar ba kayo sa prutas na to? Hindi ito kamansi at hindi rin ito langka. At lalong-lalong hindi rin ito atis. Pag inamoy mo to, parang amoy siya ng saging. At pag tinikman mo ito, para siyang lasang tinapay. Kaya kung mayroon kayong tanim na ganito, abay alagaan mo bes dahil maraming binibigay na benefit sa iyong katawan. Siya nga pala mga bes, nakita nyo na binalatan ko ito. Tapos yung kalahati dito ay hiniwa-hiwa ko siya ng manipis at ibibilad ko sa araw. At saka yung kalahati naman nito, hiniwa-hiwa ko lang siya ng medyo mahaba-haba lang ng konti or malaki-laki ng konti. Dahil nga ipiprito ko siya na parang ganyan. Siya nga pala mga bes, ang prutas na to ay kilala sa tawag na breadfruit, kulo o rimas. At alam nyo ba mga bes, na sa bansang Hawaii ay ito ang pinaka first class na arena po nila. So ang ginawa ko pala dito ay pinirito ko dahil nga gagawin ko itong kamuti Q pero rimas Q. Ganito pala yung texture niya bes. O, para siyang langka pero pag tinikman mo ito, para siyang kamuti na parang patatas. Tapos nagtunaw lang ako ng panocha or brown sugar at ihahalo-halo ko para mag-combine yung mga sugar sa ating rimas. Kung hindi mo pa nasusubukan yung luto na to bes, aba bes, subukan mo dahil napakasarap ito. Masarap pa sa kamuti Q. Kaya kung mayroon kang nakikitang ganito, aba, bumili ka o kaya kumuha ka at iluto mo ganito. At alam nyo ba mga bes na hindi lang yan yung pwedeng iluto sa ating rimas. Marami pang ibang klase ng luto katulad nito. Yung pinaaraw ko kanina, inahon ko na siya dahil nga ipiprito ko na naman siya na parang ganyan. Para bang nagpiprito ka rin ng chicharon na parang ganyan. Pag nakita mo na medyo crunchy na siya, na malutong na parang ganyan, iyahon mo yan sa kahirapan dahil pwede mo lagyan iyan ng iodized salt o kaya cheese powder. Kaya pag natikman mo ito ay napakasarap siya bes. As in, talagang masarap. Hindi ko ba alam kung ano yung combination niya. Basta para siyang saging, na para siyang langka, na para siyang kamote, na parang patatas. Pero nung binilad ko ito, bes, alam mo yung amoy niya, para siyang amoy durian. Pero pag tinikman mo na siya, talagang napakasarap. Oo, dahil nagkukunban yung alat, tamis, basta napakasarap, bes. At yung pinakalas naman na niluto ko dito sa rimas ay kumuha ako ng glutinous rice. Tapos binilog-bilog ko lang na parang bilog-bilog. Tapos hinulog ko sa may kumukulong gata. Pagkatapos kumulo na ay ilagay ko na rin yung rimas. Dahil gagawin ko itong rimas bilog-bilog. Tapos dahil nga may sobra akong bukayo dito sa aking rep, hinalo ko na rin dyan. At ang ginamit ko dito na sugar, yung brown sugar. Pwede rin naman white sugar best. Pero yan lang po kasing available dito sa aking box, brown sugar. Pagkatapos, optional lang naman ito. Best, kung ayaw mo lagyan ng condense, wag na lang. Pero sa akin nilagyan ko siya best. Para lalo siyang masarap. O, diba? Ito ang tinatawag na bilo-bilo rimas. Naghalo rin ako dito ng konting sago or fur para lalo siyang sumarap. Umuulan na naman kasi dito sa amin sa Pangasinan, best. Tignan mo naman, ang lakas-lakas ng ulan dito. Ilang araw nang walang tigil ang ulan. Kaya sabi ko, naisipan ko yung ibang rimas na natitira dito sa ating bahay, gawin ko na lang na bilo-bilo rimas. Para in case na nagutom kami at maghanap ng merienda, o dito na lang best, yung bilo-bilo rimas. Napakasarap nito best. Napakalasa, talagang malasang malasa siya. Ang sarap nitong sabaw lalo't malapot-lapot. At para sa mga new followers ko, welcome po sa Ate Bes TV. At kung napanood mo ang video na to, maaari kang mag-comment down below at sabihin mo kung saan mo napanood ang aking mga video. So ayun lang bes, share ko lang, ingat, God bless, bye!